Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Papaalala ko lang sa'yo ha, Mr. Saldico. Lahat po ng nakikita nyong kagandahan na tinatamasa nyo ngayon dyan, meron pong ambag si Tatay Duterte at ramdam na ramdam pa rin po natin yan hanggang ngayon. Peke daw, anak ng tinapay. O ito, hindi ko na iisa-isahin mga idol ha. Dyan pa lang sa Rojas Boulevard, yan tinatawag na Dolomite Sand mga idol. Isa po yan sa tumatak sa ating isipan na siya lang pong presidente ang gumawa niyan o nakagawa niyan sa panahon po niya. Sa kanyang panahon mga idol, siya po ang meron pong pinakamababang kriminalidad na nangyari o natala dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa Kamaynilaan. Tama ba ako o mali? Ang daming mga proyekto, bypass roads, maayos na LRT, maayos na airport, at nawala po yung laglag bala dyan sa airport, mga idol ha. Siya lang din po ang nagpataas ng sahod ng ating kapulisan, AFP, guro, at kung ano-ano pa pong ahensya ng gobyerno dyan, mahiya-hiya kayo. Anong budol? Anong peke? Tama naman, di ba? Yan talaga ang tumatak nung panahon po ni Tatay Duterte. Ganyan po ang ginawa niyang good governance. Hindi po yan peke, hindi po yan budol. Kung agree kayo, ikalat niyo po itong video na to. Nang masupalpal po ito si Saldico. Tanong lang natin, sino ba talaga ang tunay na naglilihis ng issue, Saldico? Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Dahil nga po dun sa ginawa nating video kahapon about po dito sa pagbuking ni VP Sara Duterte kung paano po namamanipula ang mga budget na ipinapapasa po dyan sa loob po ng House of Representatives. Eto po mga idol, sumagot na po si Saldico. Gumanti po siya kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong dyan, sinagot kaya niya ang mga akusasyon sa kanya ng ating Vice Presidente? Ito po, pakinggan nyo mabuti mga lodi ha. Plate is our Appropriations Chair, the Honorable Elisaldico. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Ayan, si VP Sara Duterte daw ang naglilihis ng mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Ano daw? Peking good governance ng Tatay Duterte o Tatak Duterte? Budol daw po mga idol. Anak na tinapay to si Saldico, parang tulog sa pansitan to nung presidente si Tatay Duterte ha. Papaalala ko lang sa'yo ha, Mr. Saldico o congressman ka ba? Lahat po ng nakikita nyong kagandahan na tinatamasa nyo ngayon dyan, meron pong ambag si Tatay Duterte at ramdam na ramdam pa rin po natin yan hanggang ngayon. Ang tanong dyan, ngayong administrasyon ba, anong naparamdam nyo sa amin? Ayuda na hindi naman nakatanggap yung iba. Peke daw, anak ng tinapay. O ito, hindi ko na iisa-isahin mga idol ha. Dyan pa lang sa Rojas Boulevard, yan tinatawag na Dolomite Sand mga idol. Isa po yan sa tumatak sa ating isipan na siya lang pong presidente ang gumawa niyan o nakagawa niyan sa panahon po niya. Sige. Sino pang presidente ang may malasakit sa tao? Sa kanyang panahon mga idol, siya po ang meron pong pinakamababang kriminalidad na nangyari o natala dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa Kamaynilaan. Pwede ka na mag-cellphone ng gabi, pwede ka na maggagagala ng safe po ang iyong pakiramdam. Tama ba ako o mali? O ito pa. Ang daming mga proyekto, bypass roads, maayos na LRT, maayos na airport, at nawala po yung laglag bala dyan sa airport mga idol ha. Siya lang po ang katangi-tangi na presidente na isang salita lang nawawala agad yung mga nirereklamo ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga OFW natin. Siya lang din po ang nagpataas ng sahod ng ating kapulisan, AFP, guro, at kung ano-ano pa pong ahensya ng gobyerno dyan, mahiya-hiya kayo. Anong budol? Anong peke? Tama naman, di ba? Yan talaga ang tumatak nung panahon po ni Tatay Duterte. Ganyan po ang ginawa niyang good governance. Hindi po yan peke, hindi po yan budol. Kung agree kayo, ikalat niyo po itong video na to. Nang masupalpal po ito si Saldico. Tuloy pa natin. Una, simpleng tao lang daw siya pero mahigit 400 bodyguards
Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Sagutin natin. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Wow. Umiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Ang tanong dyan, lumabag ba si VP Sara Duterte sa batas dyan sa mga pinagsasabi mo? Nakasulat ba dyan sa inyong sinusunod na batas na yung sinasabi mong maraming mga gwardya at pagpapakain sa gwardya ng 100 katao labag sa batas yan? Anak na tinapay naman, parang hindi naman milyones yung pagkain nyo dyan sa inyong kada hearing. Akala nyo naman talaga yung SONA, di ba? Ilang milyon ang ginastos doon. Kung makasita ka dyan, anak ng tinapay, syempre naman, kailangan pangalagaan talaga yan. At alam naman natin na si VP Sara Duterte talaga ang pinaka-threat sa inyo sa susunod na eleksyon ng pagkapangulo. Kaya kung sino man ang iangat ng kamay ni Bongbong Marcos, siguradong hindi uubra dito. Kaya kailangan talagang pangalagaan yan. So ituloy pa natin. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Ito mga Lodi, tigilan natin tong kahibangan na ito. Ako mga Lodi, hindi naman po sa pagmamayabang. Kahit hindi po ako nakapagtapos sa magandang paaralan, hindi naman po ako nagbabasa sa inyong harapan ng script. At nahihirapan pa po yata si Congressman Saldico magbasa. Sino kaya nagsulat yan? Kasi kung ikaw mismo ang gumawa niyan, hindi ka mahihirapan na magsalita dyan at magbasa. Nagigets nyo ba yung punto ko dito mga idol? So, ikaw ang naglilihis ng mga issue na ibinabato sa inyo. Dahil wala man lang doon sa binato sa inyong issue ni VP Sara Duterte ang sinagot mo bagkos gusto mo lang siraan ang pangalan ng ating Vice Presidente dyan si ginawa mong interpellation. Pwede pala to mga Lodi. Pera ng taong bayan ang ginagastos sa kanila dyan kada session. Tapos, bibigyan po sila ng oras para sirain ang pangalan ng ating Vice Presidente. Magkaiba po yung ginawa ni Vice Presidente sa kanyang interview. Hindi po yun sa loob ng Kongreso o sa House of Representatives. Nakakahiya naman. So eto mga Lodi wag na natin pakinggan yan kasi puro paninira lang po yung mga sinasabi nito. Wala po siyang sinagot dun po sa issue na binato po sa kanila about dun sa 5 billion na pinapasa po ni VP Sara Duterte sa DepEd na naging 15 billion bigla. Kinukuha po nila. Tapos ngayon mga Lodi, tinapyasan po nila ang budget po para po sa Office of the Vice President mga Lodi. 2.something billion po ang hinihingi o nire-request ng Office of the Vice President. Tinapyasan po ng 1.29 billion. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 700 plus million lang po ang pinapasa nilang budget kay VP Sara Duterte. O eto mga Lodi, saan po mapupunta yung tinapyas po nilang budget para po sa Office of the Vice President na 1.29 billion? Ito po, pakinggan nyo to, si Estela Kimbo. Tandaan nyo po yung pangalan niyan. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AX program and the DOH MAIFIP program. Ayan mga Lodi, saan ilalagay? Sa DOH at saka po sa DSWD. Bravo! Palakpakan po natin! Diba? Ang galing! Kasi nga po, kung pagbabasihan po natin yung mga sinabi ni VP Sara Duterte about po dun sa pagmamanipula ng budget dyan po sa Kongreso, mga Lodi, posible rin po yatang mamanipula dahil nga po, dito po sa DSWD, magbibigay po ng ayuda at dyan naman po sa DOH, magbibigay din po ng pondo dyan. Diba? Alam naman po natin na kapag usapin po ng ayuda, mahirap pong bantayan kung saan po ito
dito napupunta? Sample ko na lang po mga Lodi doon po sa website nila na ginawa. Diyan po sa Bagong Pilipinas Tayo Movement. Doon pa lang sa pag-fill up noon, kahit ilang beses ka mag-fill out doon sa form na yon o doon sa website na yon, tatanggapin at tatanggapin pa rin. Wala po silang limit, wala pong security. O so, anong iisipin namin, di ba? Sa pamimigay ba ng ayuda, tama ba? O na ibabahagi talaga ba ninyo sa mga kababayan natin yung sinasabi ninyong ayuda na pinamamahagi ng ating butihing Romualdez, mga Lodi? Nagtatanong lang po ako kasi ang dami pong hindi talaga nakatanggap dito. Ang dami pong nalista pero wala naman pong natanggap. O ito pa mga Lodi, tanong lang natin, sino ba talaga ang tunay na naglilihis ng issue Saldico? Dahil dyan sa interpellation mo sa House of Representatives, isa doon wala ka namang sinagot sa ibinato sa inyong akusasyon ni VP Sara Duterte yun sa 5.9 billion na naging 15 billion sa DepEd, yan po sa overpriced na laptop, yan pong sa Parmali mga idol na sinasabi po ni Senator Villanueva, wala kang sinagot dyan kahit isa. Puro pambabato ng putik lang sa mga Duterte na alam naman natin kasi nungalingan lang at wala kayong katibayan. So eto mga Lodi, no? Meron pong panibagong katanungan ng sambayan ng Pilipino dahil dito po sa sinabi niya. Panoorin niyo po't pakinggan. Nadulas po siya dito medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang yung speech nyo kanina, parang pinarantangan nyo na po siyang kura, magnanakaw and all. I mean, is this the official position po ba of the entire Appropriations Committee? Or is this your own interpretation lang po dun sa inasabi? no? Well, ano po yan? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret martial law po sa Davao. 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 Alam po natin yan. Anak ng tinapay mga Lodi. Secret martial law lang daw po sa Davao. Alam po natin yan. Galing po yan sa bibig ni Congressman Saldico, ha? Kaya pala ganito kahigpit ang seguridad dito sa amin. Ang dami-daming checkpoint dahil meron kayong tinatawag na secret martial law. Sa'yo galing yan, sir, ha? Hindi po sa amin. Nadulas ka sa media na ikaw mismo nagsabi na merong secret martial law dito sa amin sa Davao City. Kaya kayo na humusga mga idol. Kung dapat ba ninyong paniwalaan ang mga binabatong putik ni Saldico sa mga Duterte o mas paniniwalaan po ninyo ang mga sinabi ni VP Sara Duterte na meron po siyang mga ebidensya na nakasulat po talaga sa papel ang pag-request po niya ng budget at pinalitan po nila ito dahil minaniobra. Kayo na po bahala kung hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan, magtatanga-tangahan. Pero ako mga Lodi, matagal na po akong nagising. Kaya po nagsasalita ako ngayon. Kung dating sinuportahan ko yung unit team na yan mga Lodi, ngayon pasensyahan na lang tayo. Dahil babanatan at babanatan ko yan hanggang mamulat kayo sa katotohanan. Stay safe mga idol. And God bless you all. Peace bomb.